lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Narito na ang inyong hinihintay, ang programang magpapakita ng di nakikita, ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yo! Topa Show! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yo! Topa Show! At ngayon, narito na po sila, ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Tapasio. Yes, yo! Topa Show! Guwapo! Guwapo! Kasama ay sa naman edisyon ng Yes, Yes, Yo! Topa Show! Ating oras. Ay, teka muna. Mali. Sorry. mali na. Direct, take two. Take Ating two. araw, 8, tama? Oh, yes. Oo, ng Hulyo. Ating araw, Martes. Ating oras, yun. Alas 11, 2 ng umaga. Atty. Ferdy, Mr. Sex Appeal. Pogi na, macho pa nga. Oh, yeah. Pasyo, bumabati sa inyo ng mabuhay po kayo at lahat ng ugat sa inyong katawan. Oh, yeah. Ba't mukhang glowing na glowing ka, ha? Kasi nag-isa eh. Ganun ba? Akala ko happy ka doon sa nakita mo yung listahan ng mga aplikante sa ombudsman. Ito ang daming gustong mag-ombudsman, 17. Ay, talaga, nag-apply din sila? Oo, kasama okay. rito ay isa, si dating, hindi dating, Opo. present Gusto niyong tumalon sa ombudsman. Supreme Court Associate Justice Samuel Garlan. Ito, okay ito. Magaling yan. At least galing sa judiciary, parang si Martires. Yan ang mga magagandang i-appoint. Yung galing sa Suggest judiciary. natin yan, sir. O yung unang-unang ombudsman, si Conrado Vasquez, ay dating presiding justice Nag-apply din ulit? Hindi, patay na eh. Mahirap Patay. mag-apply yun. Oo, napakahirap. Hindi Nakakatakot ko yun. Ganun. Papagalawin pa niya yung baso. Oo. Talaga. Hindi, ibig sabihin, ang unang-una, galing sa judiciary, retirado. So, alam mong walang kikilingan, wala nang interest to, self-interest. Si Presiding Justice Conrado Vasquez, retired ng Court of Appeal. Siya ang unang-unang ombudsman. Parang siya yung pumalit kay Raul Gonzales, tama ba? Hindi Ay, iba naging naman ombudsman yun. si Raul Gonzales. Ay, hindi Tanod Bayan. Tanod Bayan Oo. namin sa kanya. Na ngayon ay Office of the Special Prosecutor. Wala na yung Tanod Bayan. Wala na ngayon. Nandito rin si Kim Jacinto Henares, dating BIR Commissioner. Dilawan ito. Walang kwenta ito. Michael Aguinaldo, baka pwede na. Kaya lang dilawan din ito eh. Bakit? Appointed to ni Noynoy sa COA. Ibig Yan. sabihin, pag may kakampi, walang kwenta. Eto, magaling din ito. Kilala ko ito, Associate Justice Michael Musngi ng Sandigang Bayan. Oh, Classmate ko yeah. ito, magaling ito. Patas ito. Etong si Beda Epres, kilala mo itong si Beda Epres? Hindi po. Hindi ka rin niya kilala. Opo. At hindi ko rin siya kilala. Kaya hindi pa ako pwedeng magkomento. Associate Justice Bautista Corpin ng Court of Appeals. Kilala mo ba ito? Hindi po. Hindi ko rin Sorry. kilala. Hindi rin niya tayo kilala. Okay lang. Okay. Eto, kapatid yata ni Beth. Beth? Si Deputy Executive Secretary Lisa Logan. Si Beth. Si Beth Logan. Oo. Ay, nako. Eto, hindi maganda Lagot ito. na tayo dyan. Ito Deputy Executive Secretary. Okay. Tao ni Bersamin, tao ni Bongbong. Bad idea. Unless gusto nilang sirain na talaga ang mga institusyon natin, katulad ng paglagay ng abogado ng Pangulo sa Comelec yan. Nagkakanda puwet-puwet. Puro kapwitan. Undersecretary Romeo Benitez ng DILG. Hindi rin magandang idea kasi tao rin ng gobyerno. Eto, Attorney Melvin Matibag, PDP Laban Secretary General na bumaliktad. Oo, kasi wala nang PDP, hindi na part in power, bumaliktad. Eto, okay to.
Presiding Justice Geraldine Ekong ng Sandigang Bayan. Okay to. Judiciary. Okay. At least huwes, di ba? Felix Reyes, PCSO Chairperson. PCSO na puro loan better. PCSO na inimbestigahan. PCSO Felix Reyes na appointee ni Bongbong. Bad idea. Okay. Associate Justice Mario Lopez, Supreme Court, retired. Maganda. Mahistrado. Oh, di ba? Patas. Associate Justice Stephen Cruz, Court of Appeals, retired. Pwede rin. Basta galing sa judiciary. Kasi may judicial mindset yan. Oh. Judge Benjamin Turgano, retired RTC, pwede na rin siguro. Basta judiciary. Okay. Etong si Atty. Johnny Caroche. Oo. Ano po yan? Abogado? Hindi ko kilala eh. Ay. Abogado. Ang ombudsman ko ay dapat abogado. Opo, dapat At ang pinakamasamang idea, ito i-appoint nyo kung gusto nyo magkandaleche-leche na. Ang ating lahat ng institusyon, COMELEC, sirain nyo na lahat ng Constitutional Commission. Oh. Si Secretary Jesus Crispin Remulla. Kung gusto nyo bastusan na, kung gusto nyo maging Freycinet Republic na talaga tayo, ito hindi Freycinet, hindi lang Freycinet Republic. Ang kapal, pagka ito ang na-appoint. Kasing kapal nung kahadyero ng Central Bank kung saan nakalagay yung ating mga ginto. Ganong kakapal. Pag ito appoint nyo, sige na, appoint nyo na. Kasi, marami naman paraan yan eh. Di ba sinasabi ko noon, ang ombudsman, dapat yan impartial. Kita ba, Conrado Vasquez, Aniano Desierto, di ba? Etong si Sammy Martires, mga judges. Merong isang inappoint na sinasabi nilang tao ng dating Pangulo na para sa akin, sorry, with due apologies to my client, Mrs. Gloria Macapagal-Arroyo, mukhang bad idea rin, inappoint niya yung kanyang dating Secretary of Justice sa Ombudsman, si Merceditas Gutierrez. Ayun. Anong ginawa nung nagpalit ng administrasyon? Nagkaloko-loko rin? Hindi. Ano? Pina-impeach siya kasi ayaw sa kanya kasi tao siya ng dating Pangulo. Oh, yun At pala obvious naman daw, sabi nila na nandoon lang siya para protektahan ang dating Pangulo. Mali. Pina-impeach siya. Eto pa, isang dilawan in-appoint sa ombudsman, di ba, si Conchita Carpio Morales. Oo. Anong ginawa ni Conchita Carpio Morales? Yung sub 44, nagdemanda kami sa ombudsman. Anong final? Namatay 44. Alam mong final kay Noy Noy? Ano po? Usurpation of authority at saka graft. Layo Patay, kaanlayo. Yan ang mangyayari. Ngayon, kung gusto nyo babuyan na talaga at wala na kayong pagmamahal sa ating bansa, Mr. President, appoint nyo na si Remulla. Sige na, para magkaalaman Pero na, sa huwag na tayo kanya- magkunwari. Pero Tony, sa kanya wala naman nag-appoint, di ba? Alin? Kay Kanino? Remulla. Kundi ano Mahirap po? kung walang mag-appoint sa kanya. Bakit siya Hindi po. nandoon? Oo. Ano, nagpresenta siya. Hindi, talaga mag-a-apply ka. Apply siya, Oo. oo. Or may magno-nominate sa'yo. Kaya nga. Mas maganda kung may mag-nominate sa'yo. At Eh pag wala, pilihan hindi ka. na niya kailangan mag-nominate. Anong mas maganda? Wala nang dali-dali kadesa rito. Pinalisinta na niya sarili niya. Oh my God. Oo. Anyway, sige may na, kaso babuyan siya na. eh. Hindi Ha? pwede yun, may kaso siya eh. Eh, kapakapalan na nga. Ano ka ba ombudsman. naman? Hindi ka ba nakakaintindi? Hindi nga. Freycinet Republic. Kaya may kaso. Katulad nitong investigasyon, yan ang gusto mong ombudsman? Hindi on, po. On the basis of one person, yung si alias I'm Totoy. sorry, no. Eto, ganito kasama ang investigasyon ngayon ng DOJ. Lousy. Etong si Totoy, yung star witness kay Ang, at to repeat, wala akong kaugnayan kay Atong Ang. Kilala ko. I've met him on some occasions. Nagtsikahan kami. Chuchu-chuchu. Pero wala akong kinalaman dyan. Si Gretchen, na-meet ko unang-una yan sa Maynila. Pareho kaming judge ng isang beauty contest. Oo. Then, na-meet ko siya noon dahil kay Claudine Barreto. Yun ang extent namin. Kaya hindi ko pinagtatanggol. Hindi nila ako abogado, etc. Siyempre, ang kinuha nila si Lorna Kapunan para medyo nakakatuwa itsura. Eh, hindi ko sila kaano-ano, ha? Hindi ko sila kliyente. Pero, ang sama ng investigasyon laban sa kanila, on the basis of one person, unang-una, ito, question ko, ha? Alam mo, standard to, galing din ako sa NBI nung panahon ni Lim. Pag may ganyang sumulpot na witness at kung ano-anong sinasabi, etong unang question ko sa NBI,
Nilay detector test nyo ba? Pinolygraph nyo ba yan? Wala pa. Isa-isa yan eh. Yun. Number 2, on the basis of what this guy says, na hindi nyo nalalaman kung anong motibo nito o kung ano. Pero mo, i-implicate mo, sasabihin mo, oy, kakausapin ko ang Chief Justice kasi nai-impluensyahan nitong taong to ang judiciary. Ang sama naman ng tingin mo sa judiciary. Pakapala na nga ng mukha ito. Diyan ako nabibwisit kay Boying eh. Dahil lang sinabi ng isang tao na pinagbibintangan pa nga na nag-extort, pinaniwalaan mo. Oh, lousy. Bago sasabihin mo, oy, yung mga judges, imbestigahan. Kasi sinasabi nitong si Totoy, sinasabi ni Totoy ha, wala naman basihan. Ang mga judges daw nabibili ni Atong Ang. Anong kalokohan ito? Sinabi pa niya, involve ang NBI. Wala namang ebidensya. Di ba nag-pushback si Director Jimmy Santiago? Matino yan si Jimmy Santiago, dating huwes din yan. Dahil sa sinasabi nitong kamoting to na hindi mo man lang alam kung nagsasabi ng totoo o hindi. Ha? Ay, pagbibintangan mo lahat, mag-aaresto ka ng pulis. Pagbibintangan mo yung NBI, kasabwat ni Atong Ang. Pagbibintangan mo yung mga huwes, kasabwat ni Atong Ang. Bakang mangyari dito parang si Philip Medel. Natatanda mo si Philip Medel? Opo. Yung kay, anong tawag dito? Sino yung artista? Yung sumasayaw? Yung anak ng pating na memory ko. Hindi, yung i-google nyo nga yun. No? Philip Medel. Bigla lang pumasok sa utak ko eh. Oh, yung pinatay nung asawa niya. Yung sa Janin Marcia. Nida Blanca. Nida Blanca. Ayun. Yun. Di ba, si Nida Blanca nakitang patay. Opo. May lumabas na isang testigo, ang pangalan ay Philip Medel. O di, nag-imbestiga, etc. Only for this Philip Medel to later turn around and say, hindi, pinilit lang ako ng mga pulis, sabihin niya, nagwawawala. Ala. Oo, sa press con, ha? Oo. Hindi pwede yung lousy. Ayun. Iyan ang gagawin mo, Ombudsman, lousy investigasyon. Ano nangyari kay Teves? Oh, di ba nag-recant lahat ng witnesses? Di ba? O, ang lousy rin ang investigasyon noon. Napaka-lousy noon. Kaya yung ibang mga akusado, baka hindi alam, hindi nire-report eh. Kinokontrol nila eh. Ang dami na ng mga co-accused ni Congressman Teves na nabigyan na ng bail sa mga ibang kaso kasi mahina ang ebidensya. Lousy gagawin mong ombudsman. Bago, alam mo naman na ang pakay kung gagawin mo si Boying Remulla na ombudsman. Poprotektahan lang niya si Pangulong Marcos even beyond the term of Mr. Marcos kasi less than 3 years na, natatakot na sila eh. Bakit sila matakot kung hindi naman totoo? Ay kaya nga, di ba ibalik ko sa kanila yung sinasabi nila kay Harry Roque, bakit ka matatakot kung bakit kung kailangan mag-appoint ng ombudsman para protektahan ka kung wala kang ginawang masama. Correct. Diba? Eh di That's kamote true. ka. Eh wala eh. Wala kamote talaga rito. Katulad nito ha. Eto, wag na tayong pumunta sa mga current affairs. Kaya ako naniniwala eh na itong sabongero chuchu na to, ang tagal na nito eh. Kung bakit may bilang umusbong para mapatakpan yung kakamutihan nila dito sa impeachment. Kasi kamangangamote yung impeachment. Maniwala ka at dili. Oo. Kita mo naman eto ang kalokohan ng Amerika. Pinaaway nila sa atin ang China. Alam mo, marami namang dispute sa mga isla between China and Vietnam. Yung katulad ng dinidiscuss ko kahapon. Yes, kahapon. China and Malaysia, China and Indonesia, Opo. China and Taiwan, China and Japan. Pero hindi naman sila nagigirian na magegera. Tayo, pinilit tayo ng Amerika, yung mga ulalo kasi itong mga opisyal natin, binigyan tayo ng EDCA sites, lalagyan daw ng missile, ngayon lalagyan daw ng mga bala. Grabe. So, nagagalit ang China, syempre. Parang yan nangyari sa Ukraine. Ikaw ba naman papayag ka, meron kang kaaway taga Quezon City, uupa ng bahay sa tapat mo, tututukan ng machine gun yung bahay mo. Hindi, syempre. Papasukin mo yun. Oo. Oo. Pinaaway sa atin ng China, naglagay ng 7 o 9 na EDCA sites dito. Gagamitin tayo para pangsangga sa China kung i-invade niya ang Taiwan na wala naman tayong pakialam doon sa gerang yon, ha? Ginawa tayong parang buffer, parang panangga. Pagkatapos, sasabihin, kailangan namin ng armas eh. Kasi kinakalaban tayo ng China. Bay, lakihan yung gastos nyo. Kita mong kalokohan ng Amerika. Eto,
tayo ay pinepressure ng Amerika na Bumili. taasan ang gastos natin sa armas to 5% of our gross domestic product. Dati 3% lang yan eh. Ibig ganito nangyari ha. Jubes, Apo. etong si Wenner, galit ako dyan eh. Sampalin mo. Oh. Sinampal mo. Dinimanda ka. Mm. Dinimanda ako, slander by deed. Ba, kumuha ka ng sarili mong abogado. Ganoon ang ginawa sa atin ng Amerika. Awayin nyo, China. Inaaway ho kami, winawater cannon kami, lagi kami pinapasok, tinataboy yung aming mga fishermen. In other Kulang ang words, barko namin. Bumili kayo ng barko. In other words, ginagawa tayo, niluluto tayo sa sarili nating mantika. Bago. Sige, bibigyan namin kayo ng barko. Eto, 30 years old. 1995 pa. Galing sa Japan. Ikaw, mabiyahe ka ba sa... Eto, biyahe lang ito, ha? Babiyahe ka ba sa Baguio? Ang dala mo, 30 years old na kotse. Hindi na. Di ba? Magbas ka na lang. Pero itong mga Amerikano, gusto makipaglaban tayo sa China na may 30 years old na mga barko. Binigyan tayong 6, samantalang ang isang shipyard lamang ng China at meron silang 4 o 5 yata na malalaking shipyards. Isang shipyard lang ng China gumagawa every year ng 24 na bagong barko. Bago, brand new. Bago yung makina, bago yung bakal, bago Versus yung armas. Sa atin, bulok yung makina, bulok yung bakal, ha? Pinaglumaan. Kinakalawa. Oo, pati yung mga eroplanong gustong ibenta sa atin. 40 years old na yung design on eh. Pambihira naman ho. Ano ba naman yan? Ang afford lang natin yung galing sa Korea na maayos pero ang liliit noon. Yung binili natin sa Korea, trainer jet lang yun, pan-training lang yun, na nilagyan ng armas. Ang liit noon. Okay na yun, pero ilan lang yun. Bumili tayo ng, meron yata tayong 23. Kung hindi ako nagkakamali, kasi isa bumagsak pa. Oo. Yun ang sasalpak mo sa pinakamalaking Air Force, pinakamalaking Navy sa buong mundo in terms of quantity. Yun ang ipanlalaban mo. Hello. Nakakatakot naman yan. Oo, bakit kasi tayo sunod-sunuran sa China? Ay, sa Amerika. Oh. May magaling tayo advisor dyan. At sinasabi pa, si Gibo ang advisor natin pagdating din, hindi kamote. Hindi na kamote. Gibo nga eh. O, di ba? Hindi nga makapagpatubo ng book yun eh. Pinsan ni Noynoy yun, di ba? Oo, pinsan ni Noynoy. yun. Oo. We should Eto, know. yung sinasabi, kasi ang Amerika, pinressure din ang NATO na itaas ang spending nila, ang gastos nila sa depensa. Ang NATO naman talaga, okay lang kasi right after World War II, talagang meron ng threat ang NATO countries against yung mga communist countries dati. Opo. Dati, ang communist nandun sa East Germany. Pagkatapos sa East Germany, West Germany na. Pagkatapos, papunta na yon ng Germany, France na yon, Poland, yan. Paikot na yon eh. Ano na yon eh, continental Europe na yon eh. Oh. Talagang may threat naman at nakita naman nila talagang ang Russia nag-invade ng mga bansa. Although may debate as to whether or not tama yon, the fact remains may talagang invasion doon, actual na invasion. Opo. Oh. Kaya susunod sa Ukraine, NATO country na yun eh. Ala. Kaya talagang may threat. Dito naman, wala naman tayong away antimano with China. Naghahanap lang ng away. Yung sinasabi, bine-brainwash tayo, ninanakaw yung isla. Bukas italakay natin kung bakit hindi pwedeng nakawin yung dagat. Mahirap nakawin yung dagat eh. Anong ginawa ng China sa dagat? Kinuha yung tubig, inuwi sa Beijing. Gusto pa nga ipasandok, di ba? Sa Ano ba baha yan? yun. Oo. Sa baha naman yun. Alam mo kung ano mangyayari? Kapag sinunod natin, nagpa-pressure tayo sa US, ha? Na gawing 5%, itaas ang gastos natin sa mga armas. Yan, oo. 2% lang pala tayo, 2-3% something. Oo. Kita mo, kung ang GDP, ang taya ng GDP ng ating bansa for 2025, projection lang ito based on historical data.
ay 497.5 billion. Opo. Gross domestic product, ito yung kalahatan ng wealth na generate ng ating bansa from inside. Or 27.9 trillion. Yan. Okay. Ibig sabihin, ang gagastusin natin para sa mga armas ay 1.4 trillion pesos. Wow. Na yan, bagamat malaki, ay gakulangot pa rin. O sa Ang laki na ng utang ginagastos ng China. O, anong ibig sabihin pag tinaasan mo ang gastos sa militar? Babawasan mo ang healthcare. Di ba? Saan mo kukunin yun? Ginawa na nga po. Unless mangutang ka na naman. Oh, yun ang mangyayari na O, naman. babawasan mo ang education. Nangyari na nga po yan eh. Oh, babawasan mo yung mga social services, babawasan mo infrastructure, babawasan mo tulay, babawasan mo ang kalye. Oh, farm to market roads, babawasan mo yung bigay sa mga farmers. Ano ba yan? Oh, di ba? Anong solusyon para hindi maapektuhan itong mga sektor na to na mas kailangan? Dalawa. Umutang ka, di ba? Siyempre, ang utang, binabayaran yan. O kasi masama ang ugali ng mga ibang nagpapautang. Ha? Napakahigpit. Umutang ka na nga, gusto pa bayaran mo. Grabe, itong mga bansang nagpapautang eh. Umutang na nga, gusto mo pa bayaran? Anong klaseng ugali yan? Matapos nilang Oo. i-offer. Nagpapautang sila, di ba? Talaga Opo. naman nagpapautang sila. Pinaunlakan mo na nga yung offer nila. Gusto pa nila magbabayad ka? Napakasama ng mga ugali. Grabe naman Hindi yan. lang magbayad ka. Ito pa ang kalokohan nitong mga Alalala. nagpapautang. Hindi Opo. lang gusto nilang magbayad ka. Gusto nila may interest pa. Anong klaseng mga tao yan? Ang laki di ba? pa. Oo. Or, ang solusyon kung ayaw mong mangutang, magtaas ka ng buwis. Oo. Sinong tataasan ng buwis? Tayo. Eh di tayo, Taong taong bayan. bayan. Dalawa lang ang remedyo niyan. Yan ang ginagawa sa atin ng Amerika. O, sabi, uy, kaibigan namin kayo. China bad, US. Inuuto tayo ng US Amerika. good. O, yan. That's true. Samantalang kung nakikipag-usap lang naman sa China, bago sasabihin na naman nitong taga-Sarat, Ilocos Norte, na makapili ka pag nagsabi kang, uy, makipag-usap tayo sa China. Oo. Kayang-kaya kang durugin eh, ay ayaw mo makipag-usap. Hindi ka naman ipagtatanggol ng Amerika. Hindi papasok yung Mutual Defense Treaty sa South China Sea. Walang kwenta yan. At saka huwag nyo nang tawagin yan. Okay lang. Ako, Pilipino ako, may batas. Tinatawag kayong West Philippine Sea. Okay lang yun because I'm a good citizen. Pero huwag nyo nang asahan ng ibang bansa ay tawagin niyang West Philippine Sea because internationally speaking, walang West Philippine Sea. Ilusyon nyo lang yan. Compliment Ang Google lang Maps, yan. private yan. Compliment. Oo, Consuelo de Consuelo Bobo. de Bobo. At hulaan mo kung sino ang mga bobo. Nako, Yung mga naging 101% ilusyon. maraming yan. Oo, na merong West Philippine Sea. Bukas tatalakayin natin yan. May magandang akong ang tawag dito. May maganda akong discussion dyan na pinag-aralan ko. Oh, sige. Pagbalik po natin ay tatalakayin na naman natin yung isang komento tungkol dito sa pagtaas ng defense spending. In the Opo. meantime, magbabalik po ang Yes, Yes, Yoto Pasyo. Pagkatapos sa mga komersyon, hindi po masya, abot kayo sa matalasang alaala, hanap po ay just in news and fake news direct at this moment, just in at kung ano na bang anong oras? Alas 11:25 ng umaga. 1, 2, 3, Yeba! Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yeah, mga kasama! Nagbabalik ang Yes, Yes, Yoto Pasyo, Attorney Ferdy Topacio. At Juvie de Guzman. Ating oras Alas 11:33 ng umaga. Ay, macho si Grabe, Dari. Tony, ha? Yummy. May bago ka ng character Si Papa Dar. Dapat totoo na Papa nakawin Dog. ka. Nakawin ka Oh, naman. yeah. Gusto mo yung segment. strawberry pink. Wow. Lagot tayo dyan. Anyway, sa pagbabalik po natin ay narito na tayo sa ating paboritong bahagi na Pinabagato!
haba pa rin ni attorney. Ang haba ng hininga. Yan. Okay, pagbati lang po ang mga pinapaabot natin sa mga taga Rosario Medical Center, lalong-lalo na kay Josephine Salvador, ang may-ari po, na siya pong matikas, ngunit mahina siya ngayon. Bakit? Ba't mahina? Nagkasakit. May sakit? Ayun, Ano kaya bang mahina. nangyari? Ay, Trangkaso? Pagpunta ko, tinrangkaso yata. Oo, kaya nga nahiya ako eh. Tapos po, hello din sa kanyang hubby, yan, Sir Engineer. Engineer yan, Del Carmen. Yan. At of course, hello din kay Eliza, yung kanilang nag-iisang anak. At Erica, salamat sa pag-asikaso mo. Hi, Erica. Hi, Erica. Ayan, si Erica, yung secretary niya. Maganda yun, Oh, sir. yeah. Maganda yun. Okay, hello din kay Jun Carlos, Lino Miravelia. Hello po. Sa lahat ng mga friendship natin, Rosemary Lim, Calizel, Nanay Akang, pasensya na po Alam niyo naman, loves ko kayo. Tsaka lahat ng mga nagpupukpuk dyan sa bubungan. Mabuhay po kayo, wag sana kayo malaglag. Ayan, Ariel Malaka, hello po. At syempre, Terry Bagalso, salamat sa iyo. Nako, attorney, sorry, bibigyan daw niya akong award. Bakit kaya? Ayan. At hello din kay Morenang Mangyan. Yan, Morenang Mangyan. At lahat ng mga taga-ultra. Yan. Ito naman ang ating mga YouTuber, si Cooking Yes. Cat Recipes. Opo. Mabait daw yung anak ni Gutierrez, di abusado nung time ni GMA. Supervisor daw nila sa LRT. Pabibo ka, boy! BBM sobrang galing magsalita tulad ng dep-dep. Alaman, no? Dennis Grabe, Padilla, mayor ng Pampanga. Saka Bong Revilla, governor ng Cavite, di ba? Opo, May opo. Perez, heart daw. Ayan. Lani Ruma, maulap na umaga, nasa watching from yeah. Singapore. Shout out daw sa family niya dyan sa Novaliches. Mabuhay Yan, kayo, Sun and Moon, 11:20, watching from Alimodian. Tama ba, Alimodian? Opo. Iloilo. Iloilo. Mga Master palangga. Benz, Attorney First, and Miss Judy, gandang araw. Ay, ganun din kapatid sa'yo. daw itong si Master Benz. Sabi ni Lan, Hello yan, po. spelling po ng Freycinean. JCS, good morning. Okay. Gilbert Ricaforte. Ronald Pagio, maayong aga daw. Ron Ricafort, watching from Tacloban. Uy, wala na daw balita sa GAA 2025. Dapat talaga tutukan yan eh. Oo nga. Roxanne Sinalimutan? Costo, yan. Sabi niya, Nida Blanca daw. Sabi rin ni Robert Ramirez tama, at ni opo. Boy Uppercut. Pasensya na po. Hindi na po spring Hindi. chicken ang lolo ninyo. Medyo may Na-delay edad lang. na. Oo. Alam naman natin, Oo. na-delay lang. Mighty Prince 25. OMG, ba't ganito itong Juvie? Oo. Yan, Hazel Eyes. Gerald, meron na namang achievement. Ay. Ayuda, EDCA, anti-China. The list goes on. Yung sinasabi kaninang inflation Opo. na doble kayo daw ang gobyerno para ibaba. Hindi bababa ang inflation kasi naglalagay ng money in circulation in the form of ayuda at saka mga AIX at kung ano-ano Hindi tayo makakaipon. chuchu. Hindi, kasi ang principle ng economics, yung mga simple, yung mga fundamental principles. If there is too much money in circulation, nagkakaroon ng inflation. Oo, Kulang ganun tayo sa yun. negosyo. Kulang, hindi kasi nag-eleksyon, nagbigayan ng pera. Ayun na. Ayuda before the elections, billion binigay. Yung mga politiko nagpamudmud ng pera, anong gagawin mo? Too much money in circulation, dapat yan isop up. Ayun. Otherwise, sabi nila mababa ang inflation. Opo. Minamanipulate nila yung datos eh. Ang mahal ng bilihin, ang mahal ng lahat bago mababa ang inflation. Heller, Hazel Eyes, Ronald Pagio, Noel Buluran. Ang tahimik naman daw ni Senator Lito Lapid, kayo naman noon. Para Silent naman kayong bago ng naman, bago eh. Kayo naman alam May niyo na naman yun. silencer, Oh, silent. ilang beses nyo na binoboto yan eh. Kayo boto ng boto. Uy, 6 sila. Binoto daw na Florito Avellino, Roxanne Costo, Maharluca Alpotera. Yan. Hi. Yan si Gerald Calzado, JCS. Hello. Oh, Ang dami daw yeah. niya natututunan. Maigi naman po't nakakatulong kami kahit paano po. Salamat po. Kamarang magnanakaw. Pa-shoutout daw sa mga congressmen prosecutor na putak ng putak. The Believer, Daddy M, have a nice day. Regards to Sister Hi. Juvie. Hello po. Ronald Talapia, Nieba! Sabi niya. Oo, Honey B, Nieba. 40 years old. Yata yun. Hello po. 40 years old yata daw yung ano ba yung mga frigate ba o yung mga eroplano? Oo. Oy, binawasan mo eh. 40 na pala. Armand Tupino,
Wala 40 years daw old na accountability pala. ang COMELEC. Meron, kaya lang mahirap pa sa ngayon. Pasita Bautista, Brax the Pogi, yan. Yeah, Edma Graciosa Vlog. Kahit pasabugan lang sa tabing ang Navy, barko natin Ala. butas-butas na. Oo nga. Oo. Sylvia Dade, yan, si Florida Salgado from Singapore. Manuel Lactao. Pamela. Hello. Yan. Si Romeo Gonzalez, Linda Vitaliano, hi. Good to see you again. Lolita Mendoza, The Believer. Samson Kua. Joanna Marie Enriquez. Robert Ramirez. Marisa. Sabi niya hindi bali daw old model, basta bagong change oil. Oo, pero Ayan. hindi lang sa hindi lang Hindi doon. pa rin tatagal yun. Nakakatakot pala eh. Carlos Cruz, kabandang ni Maricel Alapinig Malyari. 697, Maan Cerezo. Yun. Kagagising lang daw niya sa Kuwait siya na nonood siya. Wow, Carlos Cruz, hi. Leolen Babaw, Ed Hi. Manghente, yan Will Max, Michael Melvin Delara. Pakwan, Moon Miranda, Dave Mer, Xiao, siguro nasa Italy siya, no? Opo. Sherwin's Acoustics, yan. Nandito rin si Maruf Versosa, Donsky Marikit, nandito Hi. Kabunyan, Inday Nuts, Shane Ruado, pasok po ng pasok ha, hindi ko na po mababasa lahat. Mirna Laksamana, Daling Sagud, Marvin Salvaria, Hi. Arbab na Hinog, Robert Laguda. Yan, maraming salamat po. Siyempre, si Michael Guy, nandyan. Si Rolly Mendetomas, si Cathy Yes. Palamos, Yes. si Attorney Joey Lomangaya, Dr. Francis Aquino, si Kenneth Ke, nakikinig palagi sa atin yan, Willie Keng, William Gatchalian, Andrew Tan, Alex Cruz, si Louie and Nats Gamboa ay palaging nariyan yan. Zafra family. Si Attorney Tito Pintor sa Cebu. Yan, Attorney J.V. Hinlo, Secretary Alcusi, palaging Sayang si nakikinig sa Attorney atin yan. Hinlo, no? Gusto ko rin yun, Attorney Hinlo. Ay, oo. Alam mo, alam mo ang tawag sa kanya nung kanyang biyanan? Ha? San Hinlo. Ay, sa... Ano ba yan? May dating. Napaka-corny. San Galing, Hinlo. Oh, ba't nga Ay, nagkaganon, baka ha? ako makalimutan ha, si Miss Ann Nabong pala ay nakikinig din po sa Ayan. atin. Yan. Alam nyo ito ha, napakaganda Gervasio Dieta, nitong Attorney. Yes. analysis. Nabasa ko ito. Hindi ko kiniklaim na akin ito. Ano? Sige po. Eto. Hello. Galing ito kay Orly Mercado. Nagulat ako. Dati pa, oh. Yung dating Defense Secretary. Opo. Kasi akala ko namatay na itong si Orly Mercado eh. Buhay pa pala. Ala ka? Oh, hindi. Oo, buhay talaga. Buhay pa pala. Oh, Kaya sabagay. I was pleasantly surprised. Tahimik kasi. Oo, tahimik. Tahimik Oo. kasi. Oo nga eh. Akala ko talaga namatay na itong si Orly. Eto ha. Mahihirapan daw talaga tayo kapag itinaas yung ating defense spending to 5%. Yan. Kasi nga, yan o, dapat, unang-una, isang mahirap dito ay under our Constitution, kaya nga nagkaroon ng kaso sa Korte Suprema, di ba ga? Opo. Ito ay mandato, hindi to optional ha. Mandate, constitutional mandate no less. Ibig sabihin, pinag-uutos ito Opo. ng pinakamataas na batas sa ating bansa, ang saligang batas, Ayun. na ang pinakamataas na budget dapat ay edukasyon. Yan. True. Kung tataasan mo ang budget ng defense, Aha. itaas mo rin ang budget ng edukasyon para hindi unconstitutional. Itaas mo, paano naman yung DepEd? 'Di ba? Oh. Yung 'di ba dapat pinakamataas? Opo. Paano yung kakulangan ng classroom? Paano yung kakulangan ng mga guro, mga educational materials, Ayun. mga teaching materials, Ayun. computer, libro, 'di ba? Opo. May mga estudyante nga sa ilalim ng punong mangga na lang. No exaggeration ha, 'di ba? Lumalabas sa dyaryo Opo. na doon na lang nag-aaral, may blackboard, may upuan, walang classroom sa ilalim ng puno para hindi Wala. sila mainitan. Pagkatapos, uunahin mo pa yung barko
At yung mga eroplano, dahil inaway mo ang China, dahil sinabi ng Amerika, awayin mo ang China. Sumunod ka naman. Sumunod ka naman. Mali yun. Pambihira. Kita mo ha. Yung 2024 national budget natin, Opo. kung i-analyze mo, sabi ni dating Secretary Orly Mercado, 924 billion. Ito ay 1.3% lamang ng GDP. Yung, kita mo ha, yung 282 billion na ginagamit natin, pesos to ha, Opo. 282 billion for defense. 1.3. Gagawin mo yung 200, so sabihin natin 300, gagawin mo yan na 369, 1.2 trillion. Grabe. Saan mo kukunin yun? Yung katulad ng sinasabi natin. Anyway, ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral sa pagbabalik ng Yes, Yes, Yo, Topacio! 1, 2, 3! Yeba! Ang oras, alas 11:45 ng umaga. Yes, Yo, Topacio! Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yeah, mga kasama! Nagbabalik po ang Yes, Yes, Yo, Topacio ating oras. Alas 11:48 ng umaga. Attorney Ferdy Topacio. At Miss Juvie de Guzman. Eto, ang last topic natin sapagkat tayo may panauhin, ha? Oo, eto, grabe, parang hindi na natututo yata ang ating bansa, ano? Eto, nagdadalamhati na naman po ang isang dahil dito sa problemang hindi umaalis sa ating bansa, yung hazing. Ay, meron na naman. Ang dami na pong mamatay sa hazing. Nakabawal yan. Kung natatandaan mo, 1980s personal experience ko ito kasi inimbestigahan to ng NBI. Yung si Lenny Villa. Si Lenny Villa ay hindi basta tao, ha? Can you imagine, naging biktima pa ng hazing. Siya ay anak ng BIR commissioner noon na si Romy Villa. Prominenteng tao. Miyembro ng gobyerno, opisyal ng gobyerno, BIR pa. Opo. Siya ay nag-aaral noon sa Ateneo at siya ay na-hazing ng isang fraternity roon. Namatay. Oo, patay. Patay. Ito yung sakit sa damdamin nyo ng magulang. O hindi pa tayo natuto. Ha? Nagkaroon ng katakot-takot na hazing sa PMA. Meron na ngang pinasang Anti-Hazing Act dahil sa dami ng namamatay sa hazing. Opo. Hindi pa rin tumitigil yung hazing. Paano yung may mga eskwela parang kulang. Sorry to say ha, ang mga patakaran para hindi magkaroon ng hazing. Hindi po sinasabi ng inyong lingkod na huwag magkaroon ng fraternity. Wala namang problema. Yan namang mga organisasyon, they're basically fraternities, di ba? Yes, yes. Bason, yung Rotary. Fraternity yan brotherhood yan di ba? Opo. Parang kayo ay parang isang kapatiran. Tulungan, hindi sakitan. Oo, hindi. Paano mo sasaktan ng isang tao? Bakit sasabihin mo, brother? Binugbog mo, brother? Binubugbog mo ba ang kapatid mo? O, di ba, natatandaan nyo yung sa UST. Yung si Atio. Opo. Di ba? Namatay. Na-implicate yung maraming tao. Di ba? Nagkaroon pa ng senatorial investigation. Opo. Pinademanda pa yung ibang opisyal ng UST kasama si Oo nga, Adin diba? Nilo Divina. Wala naman nangyari. Walang nangyari. O kasi nga, ang nangyayari pag may hazing, notwithstanding the existence of the anti-hazing law, ay hindi nako-call into account yung mga yung mga matataas sa fraternity. Dapat yan may command responsibility yung mga school officials. Opo. Hindi nananagot. Sinasabi lang nila, wala kaming alam dyan, etc. Dapat automatic panagutin nyo yung mga school officials. Titigil yan kasi matatakot na sila. Saka Kasi buwagin mananagot na sila. yan, sir. Hindi man nakakatulong yan. Buwagin na yan. Hindi, huwag mong buwagin yung fraternity. Yung hazing lang Yung naman ang hazing? masama. Do not Ba't throw natutuloy? the baby out with the bathwater. Okay. Oo, kung ano lang masama, para ka sinunog mo yung bahay mo kasi may daga. Oo, daga lang ang problema mo, patay mo yung daga. Hindi. Eto, ayan, eto na naman. May patay na naman. Sa PMA pa.
Wala. Yan, oh. Ewan ko kung kamag-anak to ni G. Bondok, oh. Jonash Bondok, Naku. na namatay na naman sa hazing sa Philippine Merchant Marine Academy, PMMA. Philippine Merchant Marine Academy, tinuturing na isang magaling na institusyon. Opo. Ito'y nakita na lamang napatay sa banyo noong July 6. Yan, no? Ala. Oo. Hanggang ngayon, wala pang Justisya. hustisya. Nagreklamo na nga yung nanay laban doon sa superintendent, si Commodore Joel Abutal. Ala. Pero wala ang nangyari, butal lang ang nangyari. Oo, walang ginawa, wala pang ginagawa Wala action. ang pamunuhan ng PMMA. Kaya nga nag-aapilat tong si Mrs. Bondok doon sa chancellor ng PMMA o yung hepe ng PMMA na si Nakakalungkot Dr. naman Agrubis at yung Board of Trustees na mga bossing, mga ma'am, baka naman pwedeng umaksyon na kayo. Paano naman to? Oh? Ito pala ang mga inakusa. 2023 pa pala ito. Wow. Si Abutal at si Ensign Chuck de la Cruz. Yan, kasi etong mabigat hindi lamang hinazing at namatay, may cover up pa. Paano po natin matatanggal ang hazing kung magtatakpan nyo? Di ba may mga alegasyon din ganyan Opo. doon sa UST, doon kay Atio, di ba? Opo. Buti yon nakulong yung ibang mga responsible at naparusahan na hatulan. Opo. Kaya lang yung mga iba na nag-aid and abet at nag-tolerate, yung mga nang konsinte, hindi naman napatawa ng parusa. Notwithstanding na may rekomendasyon na yung komisyon or yung committee ni Senator Grace Poe na may mga taong dapat panagutin. Walay. Baka ma-impluwensya yung ibang mga tao roon. Kaya hindi nagagalaw. Yan ang mayayaman mahirap yung mga dito. nandun Mayayaman, mga sikat sa legal Elitista, profession, mga ganyan. sikat sa lipunan. Ayan, Ito pa ang nangyari. Ito pa lang pangyayaring ito. Hanggang ngayon ay wala pang solusyon. So, nag-aapila po tayo. Number 1, solusyonan po sana natin yung pagkamatay ni Jonas Bondok. Number 2, yung mga magulang, payuhan yung mga anak nyo. Hindi po nasusukat ang sabahan, ang pagiging kapatiran. Opo. Na, sa pananakit at pagpapahirap. Opo. Malaki sira ng ulo mo, di ba? Pahihirapan mo bago sasabihin mo, brother! Oh. Yung iba dyan, gumaganti lang, sir. Ewan ko. Anyway, para mawala yung ating sense of gloom and sadness, ay ibigay na natin to. Ito'y Kengkoy, nandito to kahapon Pero nawili sa YouTube, yun, hindi pumasok. Natapos yung programa, nandun siya sa labas. Kaya buti na lang pumasok na siya. Nakalimutan, kamote. Nakalimutan guest Anyway, siya. i-welcome na. Ikaw na ang magkapakilala. Yes, eto. Ang guest namin kahapon pero hindi nakapasok. At ngayon, ayun na, nagbantay na. Ayan, nandito na siya. Walang iba kundi si Miss Silvana Garcia. Yay! Alam mo, balita ko kasi nga nahuli siya kahapon para hindi na siya mahuli. Umpisa kahapon, hindi na siya umalis dito sa studio. Diyan na siya natulog sa banyo. Hindi na siya malis. Anyway, Okay, Silvana, ano take bang it away. kakantahin mo? APT po by Rosé and Bruno Mars. Alam natin lahat yan. Sige, umpisahan mo na. 최영자는 레넌 게임 레넌 게임 게임 스타트 아파트 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 kiss your face send to your phone but I'm tryna kiss your lips for real red hearts that's what I'm on yeah come give me something I can feel oh don't you want me like I want you baby don't you need me like I need you now sleep tomorrow but tonight go crazy all you gotta do is just meet me at the 아파트 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 it's whatever you like. Woo! Turn this aperture into a club.
I'm talking drink, dance, smoke, freak, party all night. Yeah, Come on. Gumby, Gumby girl, what's up? Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the apata, apata, Hey, so now you know the game. Are you ready? Cause I'm coming to get you. Get you, hold on, hold on. I'm on my way. Yeah, 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 yeah. I'm on my way. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the apata. Just meet me at the apata. Pinaparusahan. Okay! Ay, pahabol lang kay Marlitz. Silent listener daw natin from Riyadh. Si Carmelo Santos. ang galing. Masi. Yan. Maria Captain Teresa Durana. Portos. Yan, Enrico and Show. company. Danilo Laguna. Lina Sonic. Max Adriano. Rolando Guevero. EHC. Yeah, Dennis De opo. Jesus. Hey, Uncle Pilot Glenn. Erickson Bayot, Victor Tadeo, Maria Gagalang, Kabunyan, Melvin Pakwan. Ayan, okay. Bye. At dahil po dyan ay magbibigay na po tayo ng ano ba sinasabi? Magbibigay daan! Ano ba yan? Ala. Magbibigay na po tayo sa ating susunod na programang Balitang Bayan! Yan! Yes, yes. Kasama si Bossing Drew. Buong-buo ang buto. No, oh. Kasino! No, no. Yan, huwag po kayong aalis para malaman ninyo ang latest from Balitang Bayan. Ito po si Attorney Ferdy, Mr. Sex Appeal, Topacio. At ako naman si Miss Juvie de Guzman. Kami po ay nag-iwan ng mga katagang susu til sa inyong pagnanasa. Titil sa iyong kasalanan At titi mo sa iyong susunod na huwag makiki-up. 1, 2, 3. Yema! Babay again! Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio.